Thank you, Brother JR. Isa pong pinagpalang linggo ng umaga sa bawat isa. Praise the Lord. Lalo na po sa ating mga father, Happy Father's Day po. Ginrate niyo na ho ba yung mga father niyo? Amen? Happy Father's Day po, kahit po kayo ay babae, pero tumatayong tatay. Happy Father's Day din. Happy Father's Day po sa tatay ko, si Mr. Federico Manangkil Carlos. Happy Father's Day, and Happy Father's Day, Bishop, na nasa Fresno, California. Anyway po, sino po excited sa word ni Lord? Medyo bibilisan ko po ito kasi meron tayong part 2 para po sa Father's Day program po natin. And I hope kahit ito po yung first service, gising na po kayo. Amen? At nasa pag-aaral po tayo ng the importance of prayer. Without prayer po sa buhay ng mananampalataya, patay po ang ating prayer. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano na born again na tunay kung hindi ka prayerful. Because a prayerless Christian is a powerless Christian. And a prayerful Christian is a powerful Christian. Remember, our prayers is so powerful. Sabi po ng James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kung naniniwala po kayo ng prayer po ng righteous person is powerful and effective, dapat nagpe-pray po tayo. Hindi na natatakot ang diablo sa mga ibang ginagawa po natin na very active tayo sa ganyan or mini-memorize ang Bible. Natatakot na po ang diablo pag tayo nagpe-pray because nakasulat po sa Bible, the prayer of a righteous person. Sino po ang righteous? Yes, tayo po ang righteous. We're not righteous because of our own doing. Sabi po na 2 Corinthians 5:21, we were made righteous because of Jesus. God made Jesus who has no sin to be sin for us so that in Him, sabi po dyan, so that in Christ we might become, tingnan niyo po itong title natin ito, nakakapangilabot, the righteousness of God. Yes, it's so good to be true, but you are the righteousness of God. Di ba nakakakilabot po? Pero yan po ang binigay pong title po sa atin. Lahat ng tumanggap kay Kristo, we are the righteousness of God. Now, if we are righteous because of Jesus, sabi ng James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kung manunod po kayo sa sa YouTube po, sa mga dating mangkukulam at satanista, ang kinakatakutan po talaga nila sa isang Kristiyano, yung pong prayerful na Kristiyano. Kapag po, kasi po ang bawat mangkukulam po sa satanista, may mga nakasign po silang demonyo na inuutusan. Very active po sila in the evening from 11, 12 a.m. hanggang 4 a.m. na po yan. Bakit 4 a.m.? Kasi 4 a.m., marami ng Kristiyanong bumabangon para mag-pray. Ang sinasabi po nila, gising na sila, gising na siya, alis na tayo. Because they are being tormented whenever a righteous person prays. Tingnan niyo po ito. Mabuti pa nga po mga demonyo naniniwala sa prayer po natin, pero marami sa mga Kristiyano, tamad mag-pray. They don't believe sa power ng prayer. And if you don't pray, you are full of pride. Parang sinasabi mong, Lord, kaya ko na ito. Hindi na ako magpe-pray sa iyo. Hindi po natin kaya. Without prayer, hindi po natin kaya. Kaya tinuro po ng Panginoon po sa atin. Ito po yung isa sa mga hiniling po ng mga disciples. Lord, hindi po hiniling ng mga disciples na, Lord, teach us to turn the water into wine. Para, Lord, lagi kami shot-shot. Hindi po nila hiniling yun. Lord, teach us na paano lumakad sa tubig. Ang tinanong nila, Lord, teach us to pray. And then ano po ang turo ng Lord? This is how you should pray. Our Father, who art in heaven. It speaks of relationship. You are a son, you are a daughter, and He is your Father. Kung siyang ating ama, wala pong mga anak na hindi regular na nakikipag-usap sa magulang. Amen. Kabastusan po yun. Kapag hindi mo na kinakamusta ang magulang mo, kahit may asawa ka na, hindi po tama yun. Kailangan meron kang regular communication. Lalo na po sa ating amang nasa langit. If you are truly a child of God, kailangan po
regular po yung communication. Kaya nga po yung tinuturo ng Panginoon, Our Father who art in heaven, speaks about relationship. Hallowed be your name. Ang ibig sabihin po, I adore your name. It speaks about worship. Before anything else, worship God because God is worthy of our praise and worship. Hindi yung Panginoon, pengi po nito, Panginoon, pengi noon, pengi nito. Kaya nga po, pengi noon na siya, hindi na siya Panginoon. Kaya nga, and then, ano po sabi ho doon, no? Give a, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done. On earth as it is in heaven. Ano po tinuturo ng Panginoon dito? The will of God, which is so good, my plans for you is to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope in the future, hindi siya automatic. If you will not pray. Nothing will happen if you will not pray. Maybe merong mangyayari, masama. But nothing good will happen to you if you will not pray. Pastor, sa akin meron pong, hindi naman ako nagpe-pray, pero may magandang nangyayari. It is because somebody is praying for you. Hindi mo alam. Ako po, pag may nakikita po akong nakamotor, tapos 5 po ang sakay, buong pamilya, ginawang SUV ang isang motor, pinagpe-pray ko po sila, Lord, ingatan niyo po sila. If they have the desire na magkaroon sila ng sasakyan, Lord, give them. I'm praying for them. Siguro, tinugon ng, I do believe tinugon ng Lord ang aking panalangin, binigyan sila. No, siguro sinasabi nila, di ba tayo nag-pray, pero binigay because somebody prayed for them. I prayed for them. Kasi po, hindi kikilos ang Diyos sa atin sa kalagitnaan kung hindi ka magpipray. Yun ang sinabi ng Panginoon, let your will be done. You need to allow the will of the Lord, the kingdom of God, to come in your life. You need to pray. Sabi nga po ni Miles Monroe, without God, man cannot, but without man, God will not. One of the best example ay yung pong kay Moses. Noong pong hinahabol na po sila, lumabas na po sila ng Goshen, ng Egypt, hinahabol po sila uli ng mga Egyptians para po sila ipatayin at pabalikin yung mga babae at mga bata po. No, sabi po ng mga tao kay Moses, Moses, dinila mo ba kami dito sa ilang dahil walang libingan? There's no cemetery in Goshen. That's why you brought us here. Sabi po ni Moses, no, do not fear. Lahat ng nakikita niyan, all those enemies that you are seeing right now, God will kill them. Tapos po, anong ginawa ni Moses? Lumuhod siya, Lord, umiyak siya. Pinatayo siya ng Lord. Sometimes, kung ano na dineklara mo, at pinag-pray mo, tumayo ka na. Si Moses, hindi. Sabi ng Lord, Moses, anong iyak-iyak mo dyan? Tumayo ka. Gawin mo ang sinabi mo. No, harapin mo ang dagat, itaas mo ang iyong tungkod, hatiin mo ang dagat. Bakit hindi ang Diyos ang naghati sa dagat? Genesis 1:26-27. Let us make man after our own image, after own likeness. Let them have dominion. Dominion on earth. Kanino po yung dominion? Kanino yung rulership ibinagkaloob? Sa tao. Hindi basta makikialam ang Diyos sa buhay mo, kapatid, kung hindi mo siya i-allow. God is a gentle person. A gentle God. Hindi siya basta pakikialaman ng buhay mo. Kung hindi niya rin basta pakikialaman ang buhay ng iyong mga mahal sa buhay, if you will not pray. Nung nakalipat na po sila ng dagat sina Moses, sinarado ba ng Diyos ang dagat? Sasabihin niya, no, hindi po. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, ano pa hinihintay mo? Sarado mo na ang dagat. Bakit po? Ang sabi po ni Paul sa Corinthians, we are God's fellow workers. Hindi nagwo-work ang Lord sa buhay ng tao dito sa mundo, no, apart sa tao. Kailangan tayo kasi ibinigay niya. Hindi niya i-break ang kanyang pangako, ang kanyang word, that He already gave us the dominion on earth. Sa atin po, even sa book of Psalms, ayan po, no, we are co-workers, fellow co-workers of God. No? Alam niyo, sa mundo pong ito, pinagkaloob niya sa atin. Kaya, pindet ang aliwaki kay Potamon, alam niyo po, pumunta kayo sa mga liblib na lugar, sa gagubatan, o nanitokin palat, mag-hiking kayo. Huwag niyo sabihin, this po, makikiraan po. Anak ka ng Diyos. Bagkos sabihin mo,
Nung ako maglele, pandamusakan na kayo. Amen? Eh, pastor, nakakatakot. Ba't nakakatakot? You are a child of God. Luke 10:19, God has given you power and authority to trample on snakes, to trample, apakan po ang lahat ng mga demonyo. And to overcome some of the powers. Anong sabi po dyan? All the powers of the enemy. Bakit ka matatakot? Matatakot lang ang Kristiyano, isang Kristiyano, kung di niya naiintindihan ang kanyang authority. Natatakot lang din ang isang Kristiyano kapag meron siyang compromise. So of course, tatawanan ka lang ng diablo kapag meron kang compromise. Pero pag fully surrendered ka kay Lord, merong nangyayari. Kaya nga po, nung unang linggo pinag-aralan po natin, prayer builds intimacy with God. We were created for a relationship. Ang dami na pong magagandang angels in heaven, seraphim, cherubim, at iba pa pong mga angels in heaven and living creatures. No, I do believe mas marami. Pero bakit ginawa niya ho tayo? Gusto po niya na gumawa po siya after His own image and likeness. Magkaroon siya ng family. We are God's family. Kaya nga po, you will not be close to God if you will not pray always. We need to often pray every day para maging intimate tayo kay Lord. Malaging malapit tayo kay Lord. Remember, ang sabi po ni Peter, the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Palagay nyo, sino yung pwedeng ma-devour, masila ng diablo? Yung prayerless Christian. But if you are a prayerful Christian, hindi mananalo ang diablo sa'yo. Amen. Then yung last week, we've tackled about prayer brings peace in times of anxiety. Napakarami pong nakaka-stress na bagay po ngayon sa mundo. And that's why we need to pray. Sabi po ng Panginoon, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Iba po yung peace sa mundo. Sa Lord po, perfect peace. It's a peace that passes all understanding. Amen po ba? You just need to pray. Anyway, hindi ko na po pahabain pa ang ating pong third topic po ngayon. Prayer leads us into God's direction and wisdom. We pray dahil po kailangan po natin ng direction sa buhay po natin and wisdom. Huwag po kayong maniwalang ikaw ay matalino, kapatid. Meron ka lang alam, pero hindi ka ganyan katalino. Kung totoong matalino ka, dapat hindi ka nagkakasakit. Nasosolve mo ang problema mo. At saka dapat ikaw na lang humabol ng presidente ng Pilipinas. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang tao po, hindi po talaga matalino po yan. Kaya nga po, gumagawa pa rin ng paraan ng mga tao para paano po niyang pahabain ang buhay niya. Pero hindi po nila magagawa. Because life belongs to the Lord. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me, sabi po ng ating Panginoon. Now, let me begin with these verses, James chapter 1, verse 2 to 8. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such person is double-minded and unstable in all they do. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning that you have given us. We thank you for the strength, for the healing na patuloy niyo pong pinagkakalob sa amin. We ask you, Heavenly Father, to bless the word that we are about to receive. Open the eyes of our understanding, that we may receive the full revelations from your word, O God, that we may be transformed, be changed by the renewing of our minds through your powerful word. And as I declare your word, O God, that let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people today, especially po
sa mga first-timers. It is not an accident na nandito po sila. You have appointed this day, O God, to encounter them, that you love them, and you have a good plans for them. So, Father, bless them and bless each and every one of us, O God. Thank you, Lord. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Amen. Palakpakan tayo, Papo Ingino. Sabi po ni James, yan, balik po tayo sa verse 2, consider it pure joy. Kung marami kang problema, ituring mong matinding kagalakan. Hindi lang konti, kahit kung kailan dumadaming problema mo, matinding kagalakan. Pero hindi po ito katulad ni Freddy Aguilar na tawanan mo ang iyong problema. Pwede kang tumawa pero wala kang kagalakan. Pero pwede ka rin hindi tumatawa pero punong-puno ka ng kapayapaan, punong-puno ka ng kagalakan. Ituring mong matinding kagalakan kapag ikaw ay dumadaan sa maraming pagsubok, ang sabi po dyan. No, when you face various trials, because you know, bakit? You know that the testing of your faith produces perseverance. Whenever you face trials, tumitibay po ang pagkatao po natin. Tumitibay po, lumalakas, lumalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. So, sabi po dyan sa verse 4, let perseverance finish its work. Hayaan po natin, harapin natin ang mga problema kasama ang Diyos. So that you may be mature. Hindi tayo magmamature hanggat hindi tayo humaharap sa maraming pagsubok. Kaya nga pa, so that you may be mature, complete, not lacking anything. And then pagkatapos po sinabi ni James yan, ang about the problem, all the problems in life, sinabi niya, if any of you lacks wisdom. Iba na hubang topic niya? No, pareho pa rin. Ang topic po niya, ang context pa rin po niya, it's about facing various kinds of trials, even fiery trials. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Kung kulang ka sa ano, ang ibig sabihin po ni James dito, sa pagdating po sa pagsubok, ang kailangan po nating unang-una ay wisdom. Di ba kapag nahihirapan tayo, Lord, anong gagawin ko? Why? Bakit yun ang tanong po natin? Because we need wisdom. We need wisdom. Kaya if any of you lacks wisdom, you should ask God. Amen. Hindi po sagot dyan yung ikaw ay, ang tawag po dito, ikaw ay consistent honor student, valedictorian, or cum laude, summa cum laude, summa kabilang buhay. No, hindi po solution yan. Ang solution talaga, the fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. We need wisdom. Now, when we ask, ang sabi po ni James, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea. Nakakita na ho ba kayo ng alon? Hindi pare-pareho, hindi ba? Pataas, pababa. It's not consistent. Hindi po siya quiet and still. Para pong, yun daw mga taong di naniniwala na nagda-doubt, parang umaalon po, para silang alon na yung pananampalataya po nila, paiba-iba. Sabi po niyan, blown and tossed by the wind. And then, that person should not expect. Hindi tayo dapat mag-expect to receive anything from the Lord. Such person is a double-minded, unstable in all they do. Kaya kapag humiling ka, kapatid, huwag mo nang entertain ang doubt. Believe and you will receive. Amen po ba? So believers should use prayer to seek direction, clarity, and wisdom when making critical life decisions. Point number 1, prayer is very important because it leads us to God's direction and wisdom. So we pray like King Solomon prayed. May tatlong magigiting na lalaki po. Total Father's Day po ngayon ang ating pag-uusapan. Ang pinakaunang pag-uusapan po natin, si Haring Solomon. Let us learn, nung nag-pray po siya, ano ba ang hiniling po niya? Kilala niyo ho ba si Haring Solomon? Hindi po ito yung may alagang pagong, no? Iba po yun. Kalokohan po yun. Pero ito po si Haring Solomon, ang anak po ni David. Tignan po na, tungayan po natin ang maiksing kwento po niya.
yung part po ng buhay lang po niya, no? Sabi po dito sa 1 Kings 5:14, "At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, 'Ask for whatever you want me to give you.'" Wow, what an opportunity. Kung kayo ang si Solomon, or kung kaya ang Diyos po ay nagpakita sa inyong panaginip, tinanong niya sa inyo, humiling ka kahit ano, ibibigay ko. Ano po ang hihilingin nyo sa oras na ito? Kung tinatanong ng Diyos ngayon sa inyo, anak, humiling ka at ibibigay ko. Lord, pambayad ng tuition. Lord, panglibre sa tatay mamaya. Kahit sa Jollibee lang. No? Ano yung hinihiling nyo sa Panginoon po ngayon? Pero this is so, This is so, kay Solomon, napaka-blessed po niya na tinanong siya ng Diyos, "Ask for whatever you want me to give you." Solomon answered, dito po sa sagot ni Solomon, "You have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son," talking about Solomon, his son, "to sit on his throne to this very day." Sa prayer pong ito, hari na po si Solomon. And then sabi po niya, tuloy po natin ang kanyang panalangin, "Now, Lord my God, you have made your servant king in place of my father David, but I am only a little child and do not know how to carry out my duties." Nung si Solomon po ay naging hari, ang sabi ng mga Bible scholars, he was about 19 or 20 years old. Batang-bata. 19 and 20 years old. Pero hindi po si Solomon ang pinakabata. Ang pinakabata si Josiah, tsaka po si Joash, 7 years old, tsaka 8 years old. But very successful because umasa po sila sa Panginoon. Now, batang-bata po si Solomon. Kaya sabi niya, bata lang po ako. Siguro gusto pa niyang maglaro dito. Magipagbarkada pa. Bata lang po ako, pero ang bigat ng ang bigat ng aking responsibilidad. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. Napakarami po, hindi mo na mabilang. That means, nung panahon ni Solomon, tinupad na ng Diyos ang pangako niya kay Abraham. Abraham, lumabas ka, and if you can count all the stars in the sky, ganyan karami ang iyong magiging anak. That's how your descendants will be numerous. And then, ngayon po, sabi po ni Solomon, they're too numerous to count. Napakarami nila, Lord. Ano po ang gagawin ko? And then, ito po ang prayer ni Solomon. "So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong." Discerning heart to distinguish right and wrong. In other words, ang inihiling po ni Solomon is wisdom. So, bakit po a discerning heart to distinguish right and wrong? Hindi ba niya alam kung anong tama at mali? Diba basically lang po ng tao ang tama, yung masama at hindi? Alam po natin, ang pagnanakaw ay masama. Tama ho ba? Ang pagpatay ng tao, masama. Pagsisinungaling, masama. And so on and so forth. But there are things which nakapackage po sila na they are good, but in front of God, masama po sila. Para po yung ginawa po ni Haring Saul. Kaya po siya natanggal sa trono. Ang sabi ng Lord, wala kang ititira sa mga kalaban. Not even Agag, si king. Huwag yung ititira. Patayin lahat, sabi po ng Panginoon. Anong ginawa po ni Solomon? Itinira na si King Agag at lahat ng matatabang baka at mga baka, tupa, kambing, lahat ng matataba, itinira niya. Nagalit po ang Diyos. Dumating si Samuel, ang sabi niya, ang sabi ni Saul, nagmamalaki siya, ginawa ko, pinagagawa ng Diyos. Ginawa mo ba? Ano yung naririnig kong mga hayop na yan? Ay, yung mga yan, i-offer ko naman sa Lord. Ano po ang sagot ni Samuel? Makinig ka. To obedience is better than sacrifice. Kung nagsasacrifice ka nga, galing sa compromise.
Nag-o-offer ka nga, galing naman sa flood control. No? Galing naman sa maleta. Kaya magbuhat po ngayon, huwag kayong maglalagay ng pera sa maleta. No? Nag-o-offer ka nga galing sa masama. Anong sabi ng Lord? Obedience is better than sacrifice. It seems good. O nga, no? I-offer naman. Parang sa atin din ngayon, Lord, akala natin tama, Lord, ano po ngayon pag-aaral ng mga anak ko, maraming babayarin. Hindi mo na po ako magta-tithes, hindi mo na po ako mag-o-offering, Lord. Parang tama. Lord, hindi po ako nagta-tithes kasi pinantutulong ko sa aking kapwa. Parang tama. Pero nung sabi ng Panginoon, unahin siya. Meron bang sample sa Bible niyan? Opo, yung babaeng balo, sabi ng Lord sa kanyang mga disciples, hali kayo, panoorin natin yung mga nag-o-offering. Alam niyo bang nanonood ang Lord pag-offering? Sabi niya, no, ang lahat ng mga taong yan, yung mayayaman, they give out of their surplus. But yung babaeng balo, the widow, she gave out of her poverty. 2 kusing na lang, pinagkaloob pa niya. 2 small pennies, ibinigay pa niya. Bakit hindi siya binawal ng Lord? Ay, hindi, wag na, kawawa ka naman, pabayaan mo na yung mayayaman. Bakit? Kasi po kapag inuna mo ang Diyos, yung poverty mo, sasagutin ng Diyos. Kung meron kang pangangailangan, kapatid, lagi mong unahin ng Diyos. Huwag yung, kasi po, pag sinabi mong, Lord, hindi mo na ako magbibigay, hindi mo na ako magtatize, parang sinasabi mong, Lord, hindi mo naman kasi ako binibless Hindi ka naman kasi totoo na kapag nagbigay ako, ibabalik mo. Para mong sinusumbatan ang Diyos na sinungaling siya. Na hindi niya tutuparin kapag ikaw ay nag-sacrifice ng tama sa Kanya. Are you getting my point? Amen po ba? Ay, hindi po natin topic ang tithes and offering. Pero may mga ganyan po. It seems good na pinangtutulong mo. Pero sabi ng Lord, unahin mo siya. Amen ho ba? Yung iba po, Lord, total, madalang lang po ito, makikipag-attend muna ako ng party. Once a year lang naman ng birthday ng kamag-anak ko, kaibigan ko. Parang tama, no? Naunahin mo yung taong yun kasi once a year lang ang birthday niya. Pero sa mata ng Diyos, hindi tama. Anong sabi ng Panginoon? Seek ye first. Kaya nga po, ang hinihiling ni Solomon, may mga bagay na hindi natin alam kung tama o mali. Kung wala po ang wisdom, kung wala po ang salita ng Diyos sa atin. Lord, inaantok pa ako. Mag-o-online na lang ako. Pero praise the Lord. Perfect po kayo na pagtagumpay niya yung katamaran, nandito kayo ngayon. Pastor, Father's Day ililibre ako sa Totobits. May Totobits pa ho ngayon. Atin pa, makatotolabites, makanyan. Balo ko, totolabites, rin mga lati It seems good. But sa mata ng Panginoon, kaya nga po, kapag nagdidesisyon kayo, sa mata kaya ng Diyos, tama itong ginagawa ko. You need to discern, you need to ask God for wisdom to discern the right from wrong. It seems good, but it is not from God. Amen po ba? Marami pa akong example, no? Pero baka po ako magtagal dyan. So, ang sabi po ni Solomon, so give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong, for who is able to govern. Sino ba ang pwedeng makapag-govern, makapag-rule to govern this great people of yours? Verse 10, the Lord was pleased that Solomon had asked for this. Kanina po tinanong ko kayo, kung meron kayong hilingin, kung sasabihin ng Diyos sa inyo, ano ang hinihiling mo, ibibigay ko. Ano ang hinihiling nyo sa Lord? Palagay nyo sa hiniling nyo kanina, na please ang Diyos katulad ni Solomon. Lord, gusto ko ng bagong sasakyan, bagong cellphone. Palagay nyo na please ang Lord dun sa mga nag-pray ng ganyan. The Lord was pleased. Bakit po na-please po siya? Because ang wisdom po is a primary thing. Unahin muna po natin yung Proverbs 4:7, no, sa New King James, yung kagabi please. Proverbs 4:7, New King James, sabi niya, wisdom is the principal thing. Ang ibig sabihin po niyan, yung godly wisdom, siya po ang nauuna sa lahat. Sa lahat ng bagay. So therefore, get wisdom, and
And in all you're getting, get understanding. Sa ibang saling po, get wisdom, though it will cost you everything. Kahit gumastos ka pa ng lahat, nasabi po yan, though it costs all you have, get understanding, get wisdom. Because wisdom is a principal thing. Why? Because, bakit nalugod ang Diyos? Yun po, una, wisdom is a principal thing. Pero ang pinaka-reason bakit nalugod ang Diyos sa wisdom na hiniling ni Solomon, because wisdom is Jesus. Alam niyo ba kung nasaan ba sa Bible yan? Baka sabihin niyo, kulto na si Pastor Manny, bakit sinasabi niyang wisdom si Jesus? Wisdom, Jesus is the wisdom of God. 1 Corinthians 1:24. But to those, sabi po yan, but to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Jesus is the power of God and the wisdom of God. And si Jesus po, kung pupunta tayo ng verse 30, siya po ang wisdom po natin. Sabi po dyan, lundag tayo verse 30, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Now, kung bakit po nalugod ang Diyos sa hiniling ni Solomon na wisdom, parang sinasabi ni Solomon, Lord, hindi ko kayang pangunahan ang bayan ng Israel. I cannot rule Israel. I cannot reign in Israel without Jesus. So, Father, give me Jesus. Ang kailangan po natin sa lahat ng sitwasyon, wisdom, si Jesus. Amen po ba? We need wisdom. We need Jesus. Kaya nalugod ang Diyos, ang sinasabi ni Solomon, I want Jesus, Father. I want Jesus to rule, to govern your people. So, verse 11, so God said to him, since you have asked for this and not for long life, o nga naman, bakit hindi long life? Sino sa inyo ang humingi ng long life kanina? Hindi naman po masama yan. Pero saan kaya talaga malulugod ang Diyos sa mga hinihiling po natin? You have not, sabi po dyan, since you have asked for this and not for long life or wealth, o nga naman, kayamanan. Pwede siyang yumaman, ipagmayabang niya sa mga barkada niya, teenager pa lang siya. No, for yourself, nor have asked for death of your enemies. No, o nga naman, marami po silang kaaway po doon, nakapalibot. Hanggang ngayon, may mga kaaway ang Israel. Hindi niya hiniling ni Solomon na patayin ang lahat ng kanyang mga kaaway. Ang sabi po dyan, but for discernment in administering justice. Discernment for administering justice. Ang gusto po ni Solomon, mag-govern niya ang Israel righteously before the eyes of God. Verse 12, I will do what you have asked. Bibigyan kita ng wisdom. I will give you Jesus. I will give you Jesus. I will give you a wise and discerning heart so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Wala nang magiging katulad mo. At wala nang darating pa na magiging katulad mo. Now, pero merong dumating na mas sigit kay Solomon. Sino po yun? Sinabi niya mismo, greater than Solomon, greater than Abraham is here. His name is Jesus. Kasi nga po si Jesus mismo ang power and wisdom of God. Na kaya nga po dito sa ating pinag-aaralan, sabi ng Lord, dahil hindi ka humiling ng I will do what you have asked. Ano pa ang sabi po ng Panginoon? I will give you a wise, discerning heart so that there will never be anyone like you. Naalala ko po, si Queen of Sheba, nung nabalitaan niya, parang chismis. Nabalitaan niya, Queen of Sheba, nabalitaan po niya na merong isang hari sa Israel na napakatalino. Pumunta siya mismo personal. Nakilala niya si Solomon. Nung pagkatapos niyang makausap si Solomon, sabi niya, ngayon, naniniwala na ako na hindi lang bali-balita na merong napakatalinong hari ang Israel.
At higit pa, it surpasses yung nabalitaan ko. Di ba kadalasan, kapag chismis, ano po yan? Sobra, ang tawag doon? Exaggerated. Pero yung wisdom ni Solomon, hindi nila ma-exaggerate kung gaano po siya katalino. Did you know si Solomon, meron po siyang composition of songs, 3,000 songs. Kagabi, nalaman ko ang mga Beatles, 4 po sila, 300 lang ang songs po nila. But Solomon, meron po siyang 3,000 songs, may mga tula pa ho siya. He can explain science. He can explain ants. He can explain metamorphosis, ang mga butterfly. No, he explained as well ang weather, climate, because of the wisdom of God. Ganon po katalino si Solomon. Nasa mga history books po yan. Kaya totoo po ang Bible. Mga history books po, katulad po kina Josephus, nung nabubuhay po sina Jesus, nandun na po ang sina Josephus, alam po nila na nabuhay mag-uli si Jesus. Ngayon gusto nilang itago ang mga history books. Hindi na pwede, marami na nakakita. It only proves na buhay po talaga ang ating Diyos na sinasamba sa Calvary. Amen. Kaya nga ho dito, alam po natin gaano katalino si Moses, yung lulubking kako, si Solomon. Nung minsan po, meron pong ninakawan na sanggol, dinala kay Solomon, nag-aaway po dalawang nanay. Naalala niyo po yun? Naalala niyo po yun? Kung hindi po naalala, kasi hindi niyo pa binasa. Basahin niyo po ang Bible niyo. Na sabi niya, mahal na hari, kanya, nung nagising po ako, alam ko buhay ang aking anak, pero pagising ko, patay na. At nung pinakatignan ko, hindi ko po anak po niya. Kinuha niyo po ang anak ko. Hindi, anak ko to, sabi po nung nagnakaw na bata. Sabi na, hindi po, anak ko niya, ko talaga yun, ninakaw niya. Ano po ang wisdom ni Solomon? Kumuha kayo ng espada, hatiin yung bata, yung kalahati ibigay sa isa at yung kalahati ibigay sa isa. Ang sabi po ng tunay na nanay, wag na po, bigay niyo na lang po yung bata, kawawa naman sa kanya. Ang sabi ng hindi tunay na nanay, sabi po niya, hindi, hatiin siya para wala nang away. Tingnan niyo po yung wisdom ni Solomon. Ano po nangyari? Sabi niya, yung nanay na yon, na ayaw niya mahati ang bata, siya ang tunay na nanay. Sa atin po, siguro ngayon, naisip natin, simple lang yan. Nung atsuka kanita kita panahon na ita, bala mo, biyasa ka, sasabihin mo rin, ano kayang solusyon nga dito? Wala naman DNA test noon. Walang CCTV para i-check mo. Only the wisdom of God na binigay kay Solomon. Hatiin ang bata. Isa lang po yan sa mga wisdom po ni Solomon. Then, ang sabi ng Panginoon, ibibigay ko yan, ang lahat ng ang wisdom, discerning heart na na inihiling mo. Moreover, sabi po ng Panginoon, in Jesus' name, moreover, I will give you what you have not asked for. Bibigay ko rin yung hindi mo hiniling. Wow! Good news na po ito. Sabi ito, both wealth and honor, so that in your lifetime, you will have no equal among kings. Ikaw ang pinakamayaman sa panahon mo. Wealth and honor, ipagkakaloob ko din dahil hiniling mo. Wisdom. Ano ho dyan, Ngayon, tatanungin ko po kayo muli. Kung ngayon tinatanong kayo ng Lord, ano ang hihilingin nyo? Nagbago na isip nyo, Hindi na pera, Hindi na datong. Kwarta o kahon? Kahon na siya ngayon dahil sa kahon pala, wisdom yon. Oo nga, wisdom pala gusto ni Lord. And if you walk, verse 14, and if you walk in obedience to me and keep my decrees and commands as David your father did, I will give you long life. Anong bonus binibigay ng Lord? Wealth, honor, and long life. Because nasa Proverbs po yan. Ang wisdom po sa isang kamay niya, wealth and honor, long life sa isang kamay. Tignan po natin, nasan yan? Proverbs 3:13, 16. Ang sabi po dyan, blessed are those who find wisdom. Mapalad ang nakatagpo ng wisdom, si Jesus. Those who gain understanding, for she is profitable than silver and yields better returns than gold. She is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her, with wisdom. Long life is in her right hand, in her left hand, riches and honor.
Kaya kapag hiniling mo ang wisdom, yung pinoproblema mong pera, no, ibibigay din ng Lord. So, mali ka kanina, humiling ka, Lord, kahit ilang milyon lang po, no? Yan apin pastor. Hindi naman po masama. Pwede niyo pa i-correct ngayon. Lord, undo. Wisdom na rin po ang gusto ko. So wealth and honor, if you ask for wisdom, you are asking for Jesus. Therefore, if you have Jesus, you have everything. The Lord is my shepherd. Jesus is my shepherd. I will lack nothing. I have all that I need. Because I have Jesus. If you have Jesus, you have wisdom, you have everything. Amen. So prayer aligns our hearts with God's plan rather than our own desires. When we surrender our confusion, God replaces it with wisdom and clear direction we need to fulfill our daily purpose. We need wisdom to fulfill our daily purpose. Number 2, prayer is very important because it leads us to God's direction and wisdom. So we pray, sino po pangalawang natin? Like King Jehoshaphat prayed. Sino po nakakaalala kay King Jehoshaphat? No? Bagamat Jehoshaphat po siya, pero hindi siya mataba. King Jehoshaphat lang po siya. Naalala niyo pa ba yung natin, yung series po natin noong mga nakaraang taon, yung Unfailing Faith, na I think 3 months or 4 months po natin tinatakil ang Unfailing Faith. No? Yung pinakahuli, yung Unfailing Faith of Paul, I think. Pero meron palang mas huli nung nagninong ako sa kasal, meron palang Unfailing Faith of Clayton. Kilala niyo ba si Clayton? Ayun po siya yung ating worship leader at gitarista kanina. Well, anyway, ito po, napag-aralan natin yung Unfailing Faith po ni Jehoshaphat. Balikan po natin sa 2 Chronicles 21-4. After this, the Moabites, Ammonites, and some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. No? Ang tatlong bansa po nagkampi-kampi para po lusubin ang Judah. During this time, after kasi po ni Solomon, nahati na po ang kingdom of Israel. Northern Israel, 10 tribes, tinatawag pong Israel. Southern Kingdom, kasama si Simeon, tinatawag po Judah. So ang Judah po, napakaliit po niya ngayon ang Judah, parang Central Luzon lang po siya. Lulusubin po ng Moabites, Ammonites, and Meunites. Some people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Hazezon Tamar, that is in En-Gedi. Alarmed Jehoshaphat, na-alarma. Of course, sino ba hindi ma-alarma? Parang tayo pong Pilipinas, nabalitaan natin, lulusubin tayo ng Russia, ng Amerika at China. Na anong chance mo? Baka nga lang sa Taiwan, di tayo manalo eh. Dahil po ano ang magamit natin? No? Mga tulang, tutubi. Ano po yun? No, yung mga natin, mga nakaus kareta, tora-tora. Meron pa ba tora-tora ngayon? No? Yung pong pinapadyakan pa yun. Pero naalarma si Jehoshaphat kasi napakalaki po nila at napakaliit lang po ng kanyang bansa. But Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord. Remember, kapag natakot ka, anuman ang sitwasyon mo, dumating ang sitwasyon na nakakatakot po, dumating ang problema na nakakatakot, na alarma ka, mag-inquire ka sa Lord. Katulad ni Jehoshaphat, he resolved to inquire of the Lord and he proclaimed a fast for all Judah. Ang buong Judah, sabi niya, mag-fasting tayo. So the people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. So nag-pray po nag-lead po sa prayer si King Jehoshaphat na sinasabi niyang, Lord, di ba binigay mo itong lupang ito kung paano mo kami, ang ginawa mo kung mga miracles noon. Ngayon, kinukuha sa amin. Lord, we don't know what I don't know. We don't know what to do, but our eyes are upon you. And then, dahil po sila nag-worship and nag-pray, sa verse 14 to 22, sabi ho dito,
Then the Spirit of the Lord came to Jahaziel, son of Zechariah. Si Jahaziel po, siya po yung naka-assign na propeta during the time of King Jehoshaphat. He was the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mataniah, a Levite, a descendant of Asaph. And as he stood in the assembly, he said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you." Ang unang direction, ang unang instruction ng Lord, doon sa answered prayer po, sa prayer, in answer to the prayer of King Jehoshaphat and all Judah, is do not be afraid. Kahit po sa atin, ano ang problema mo na nakakatakot, ang sinasabi ng Panginoon, do not be afraid. Parang kay Jairus. Nung nabalitaan niya, napatay ng kanyang anak, sabi ng Panginoon sa kanya, do not fear, only believe. So do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Ang laban ay hindi sa'yo. Noon po, ganito ang prayer. The battle belongs to the Lord. But since the time na natapos na ng Lord, sinabi niyang tetelestai, na bayaran na tayo sa ating kasalanan, the penalty has been served, and the battle has been won. Mali na pong pag-pray natin ngayon, Lord, the battle belongs to you. No, the battle has been won already. You need to fight the good fight of faith. Yun po nakasulat sa Bible, under the New Testament. So mali po pag nagpe-pray tayo, Lord, the battle belongs to you. No, the battle has been won already. We are already victorious. We are not fighting every day to be victorious. We are fighting every day to defend our victory. We are fighting from victory. Amen. So pinag-aaralan lamang po natin to, but hindi na po natin to pwedeng pag-pray ngayon because the battle has been won already. Talo na. Actually po, na-disarm na po ang kaaway. I think sa Colossians po yan. No, hinubaran na po ang kaaway. Wala na pong puwersa ang kaaway nung pong napako na sa krus si Kristo. He was disarmed. Alam po natin, no, kung nagbabasa kayo ng Bible, kung baka hindi po nila makita po yung verse na sinasabi ko. Well, anyway, tuloy po natin ang kwento. Nano na akong verse? Iyarin balo? Kayo rin makiramdam. 16. No, tomorrow march down against them. No, ang second instruction, direction, in answer to the prayer of Jehoshaphat and all Judah, magmarcha kayo, mag-procession kayo bukas. No? Hindi sinabi ng Lord, gumawa kayo ng maraming pana, gumawa kayo ng maraming sibat. No? Gumawa kayo ng nuclear weapon. Wala akong sinabing ganyan. Mag-practice kayo ng karate, ng judo, lahat na. No, para mag-survive kayo, mag-practice kayo, mga anak. Hindi po sinabi ng Lord yun. Ang sabi niya, magmarcha kayo bukas, kanya. No, they will be, tomorrow march down against them. So magmarcha kayo against them. Harapin nyo sila. Kapag may problema, harapin natin, kapatid. Pag humarap ka sa problema, hindi ka naman mag-isa. Dumaan ka sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Bakit? Sasamahan tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi po dyan, they will be climbing up by the pass of Ziz. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. So they will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. Sinabi ng Lord, nandoon sila. Harapin nyo sila. Kasi mostly po, sa gera po, inaabangan po sila. No, inihintay po at i-surprise. Pero siguro ang mga kalaban, nung hinarap po sila, na-surprise. Bakit alam nila doon sila nakaharap? Kasi sinabi ng Diyos through prophet Jahaziel. So you will not have to fight this battle. Take up your positions. Stand firm. Manatili lang kayo. Sa atin po kayo, you need to stand firm sa iyong faith. You need to hold on sa pangako lang ng Panginoon. Ito po ang dapat natin gawin. So take up your positions, stand firm and see. Manood kayo and see the deliverance the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. Face your problems. If you will face your problems, dahil nag-pray ka na, God will be with you. Amen. Naalala ko po yung kasabihan po noon.
yung sa Hallmark, noon po, meron pa bang mga Hallmark cards ganyan? Meron po ako nabasa ganyan. If your problem is your face, no, I'm sorry. You cannot face your problem if your problem is your face. Problema niyo ba yung pagmumukha niyo? Mahirap pong harapin yan. No? Yung pagharap mo sa salamin, sura mo, mukha yan. Huwag niyo pong gagawin yun, no? We were made after the image and likeness of God. No, kung pangit ka man ngayon, kapatid, to be honest, pagdating ng rapture, flawless ka na. Bagong katawan na. Same pagmumukha, pero mukha ka, daig mo pa ang artista, daig mo pa ang model. Flawless na po tayo, katulad ni Jesus. Amen. So, sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka. Praise the Lord. No? So, go out to face them tomorrow and the Lord will be with you. Verse 8 in Jehoshaphat. Now, ngayon, kapag nag-pray kayo, binigay na ng Lord ang instruction, mag-pray ka uli to praise and thank Him. So, nang narinig ni Jehoshaphat yung instruction, yung answered prayer po nila, Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. No, lahat buong Judah nag-worship, nag-pray uli. Then some Levites from Kohathites. Ngayon po, alam nyo na merong kumukuha sa tithes. Kohathites. Talagang dapat, sila po talagang kumukuha ng tithes kasi mga Levites po sila. Remember? No? Kohathites. Pero po sa atin, wala na pong Kohathites po dito. No? Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord praise the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Bakit kayong mga born again Christian, pag nag-worship kayo, sumisigaw pa kayo, lumulundag pa kayo? It is because karapat dapat na ibigay po natin, we need to love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. Ibigay mo kay Lord, itodo mo. Nung narinig nila yung solusyon sa problema, they praise the Lord with loud voice. Thank you, Lord! Hallelujah! Solve na ang problema namin. They praise the Lord with a loud voice. It's not because bingi ang Diyos. Di ba kapag nanonood ka ng basketball o kaya kay Manny Pacquiao, napapasigaw ka? Hindi naman Diyos yan. Kahit po lang yung mga basketball sa mga barangay, di ba, litaw na yung tonsil mo sa kakasigaw? Pero kay Lord, pagdating dito, hallelujah, praise the Lord. Nalulugod ba ang Diyos yan? Di po, nakasulat sa Book of Psalms. No, shout for joy. Sing His praises. Suna po ang mga patera ko pa. No. Shout for joy to the Lord. Shout to the Lord all the earth. It is not because bingi ang Diyos, but because when you shout, ang nabibingi ang mga diablo. No, He ordained praise sa mga infants para po yung mga diablong yan magtalsikan. Whenever you praise God with a loud voice, ang sabi ni Satanas, tama na, tama na. Eh di mabating ka, may bating niya. Alaya? Kaya nga po with a loud voice, sabi po dito, now, early in the morning, hindi po sinabi ni Joseph, total, okay na tayo na, matulog na tayo. Hindi po, sumunod sila sa instruction ni Lord. Early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and people of Jerusalem, have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in His prophets and you will be successful. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord. No? Pagkatapos kausapin ni Jehoshaphat ang buong Judah, nag-appoint po siya ng worship team, mga musician, dancers. Nakaharap po sa gera. Siguro yung mga kalaban sabi na nababaliw na ang mga Israelitang ito, nababaliw na mga Hudyong ito. Hinaharap nila gera. Siguro nagtatawanan po yung mga vast army sa ano po nila kasi ang hinarap ni mga musikos, mga singers, mga dancers. So after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the end of the army saying, give thanks to the Lord, give thanks to the Lord, our God is King. Kaganado eh. So give thanks to the Lord for His love endures forever. As they began to sing,
As they began to praise, ang sabi po dyan, no, the Lord set ambushes against them, the men of Ammon, Moab, and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Hanggat hindi ka magpupuri sa Panginoon, hindi kikilos ang Panginoon. Pero nung nagpuri na po sila, as they began to sing, nag-start pa lang ho sila, ang Diyos kumilos na, pinatay na ang lahat ng kanilang kalaban. Praise the Lord. This is how important yung nagpe-pray, yung ikaw ay nag-worship, nagpe-praise kay Lord. Ang maganda dyan, hindi nila hiniling na i-bless sila ng Lord. 3 araw silang namumulot ng mga kayamanan galing sa kalaban. 3 days of blessing na namumulot. Namulot na ho ba kayo ng pera, ng kayamanan ng 3 araw? Minsan hindi ho, seconds lang eh. 5 pang pesos, ikit mo. Yung iba, nakapulot, wallet, ang daming laman. Wow, praise the Lord. Answered prayer, wallet siya po yan natin makasulat, ibalik na eh. kaya nga po, no? God is good po. So pray, don't panic. Kapag mayroong matinding problema, katulad ni Josaphat, don't panic, just pray. Why panic when you can pray? Amen. Lastly, prayer is very important because it leads us to God's direction and wisdom. So we pray like Nehemiah prayed. Naalala niyo pa ba si Nehemiah? The unfailing faith of Nehemiah. No, he was a cupbearer. Nehemiah's prayers demonstrate that seeking God's wisdom and direction creates a bridge between divine planning, bold, organized, and action. Tingnan po natin itong divine planning na to, na bold and very organized action from Nehemiah. Nehemiah chapter 1, beginning verse 1, sabi dito, the words of Nehemiah, son of Hakaliah, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile and also about Jerusalem. So, during this time of Nehemiah, naka-exile na po sila. Siya po'y kaapu-apuan na lang po ni na Shadrach, Meshach, Abednego at Daniel, si Nehemiah po dito. Nung na-exile po sila during the time of Nebuchadnezzar, na kinuha ang lahat ng mga matitipunong Israelita, mga Hudyo, at saka lahat ng ginto sa palasyo at ng temple. And then, pagkatapos yan, si Belshazzar, King Darius, at dumating na po ang mga ibang second King Darius II, third, and then si Artaxerxes na po ito, or Ahasuerus po, ang king po dito. So, naglilingkod po, government, po siya, official, cupbearer po si Nehemiah. At ginagalang po niya ang kanyang hari. Dito ho, no? Ginagalang po niya ang kanyang hari po to. And then, tuloy po natin, verse 3, they said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. Sabi po, ang mga natira sa exile doon, kawawa sila, kanya they're in great trouble, malaking problema nila. They're in great disgrace because the wall of Jerusalem is broken down. Kapag po ang city ay broken ang wall, tinatawanan po yan, minamak. Kaya anong nangyari po kay Nehemiah? When I heard these things, I sat down and wept. Umiyak po si Nehemiah. For some days, I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Nagpray po siya. Pagdating po sa chapter 2, nung papasok na po siya sa kanyang trabaho, verse 1, in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before. Lagi pong masayahin si Nehemiah. Tingnan niyo po ito. Yung kanyang hari, hindi naman niya talaga gusto ito. Hindi siya Hudyo, pero ginagalang niya dahil siya ang hari nila sa panahon pong ito. Alam niyo po, no, singit ko lang ho. Sana tayo po, lalo na tayong mga Kristiyano, kapag nagboto ho tayo, mayor man or presidente, at hindi lumitaw, igalang po natin. Democracy nga po yan eh. Sa South Korea, mag-aaway po yan during campaign. Pero kapag lumitaw na po ang presidente, igagalang na po nila. Anong nangyayari sa Pilipinas? Nakaupo na, ilang taon na, binabastos pa rin. Kaya hindi ho tayo pinagpapala ng Diyos. Magulo ang bansa po natin. Kasi
yung katulad ng iba po sa atin, magpapabilya na kayo, nag-aaway pa kayo sa politiko. Igalang, nasa Romans 13 po yan, igalang ang mga nakaupo dahil lang nag-uupo ang Diyos. Hindi natin alam bakit inupo ng Diyos. During the time of, sa 2 Kings, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, may mga haring inuupo ang Diyos na masasama para disiplinahin ang Israel. Hindi natin alam kung bakit yan ang inupo ng Diyos sa mga leader natin sa bansa. Pero kahit anong mangyari, igalang po natin dahil ang Diyos ang nagluklok. Tahimik po kayo pagdating sa politika. Pagdating sa politika po, nangunguna pa rin ang Diyos. Hindi tayo nakikipag-away. Hindi sabi ni Kristo, nung panahon ni Kristo, pinutol ni Haring Herod yung ulo ni John the Baptist. Sobra na siya. Nung bata ako, nabalitaan ko, lahat ng bata, pinagpapatay niya, 2 years old below. Mag-revolt na tayo, mag-ano na tayo. Sinabi ni Kristo yun? Hindi po, bagos sinabi niya, give to Caesar what is due to Caesar. Give to God what is due to God. Tahimik po, retang lupang politiko kaya kayo, magpaka-Diyos kayo. Hindi tayo nabubuhay dito sa politiko. Temporary lang to, nabubuhay tayo para kay Jesus. Ang pag-asa ng bayan nito, si Jesus. Gusto mong mababago yung barangay nyo, i-proclaim mo si Jesus. Without Jesus. Sabi ko nga po, kung meron lang ako pagkakataon mag-preach sa Senado, o kaya po sa Malacanang, sasabihin ko, unahin natin si Jesus. Tignan natin kung di tayo pagpalain ng Panginoon. Ngayon, tinataya akong buhay ko, pabaril ako sa luneta kako kapag hindi tayo pinagpala ng Lord. Basta, number 1 si Jesus sa buong bansa. Hindi siya itbulaga. Amen. Si Jesus po. Now, kaya nga dito, napansin po na malungkot si Nehemiah. Ang sabi po ng hari, so the king asked me, why does your face look so sad when you're not ill? This can be nothing but sadness of heart. Sabi po dito, I was very much afraid, but I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look sad? Kinukwento niya po dito, yun nga po, na yung aking mga kababayan doon, kawawa po sila, yung wall, at saka po yung gates ng Jerusalem po, it's laid in ruin, destroyed by fire. The king said to me, verse 4, anong gusto mo? What is it, what you want? Sumagot ba kagad si Nehemiah? No, habang siniserve niya yung wine, binabalik niya yung wine, sinasabi niya, Lord, give me wisdom. Give me the right words to say, to King, the right words to say to King Artaxerxes. Sabi niya, the king said to me, what is it you want? Then I prayed. Kaya nga po siya nag-pray. I prayed to the God of heaven. Nag-pray siya for favor. Lord, bigyan mo ako ng favor. So, nung nag-pray na po siya, and I answered the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah, where my ancestors are buried, that I can rebuild it. Gagawin ko po, i-rebuild ko po yung wall of Jerusalem kung papayagan nyo akong mag-leave of absence. Alam niyo po gaano kahaba ang leave of absence. Kaya nga po yung king sabi ho dito, Then verse 6, then the king with the queen sitting beside him asked me, how long? Gaano ba kahaba yung leave of absence mo? Yung journey lang po dito, mahaba na eh. Kasi from Persia, Iran, back to Israel. Remember po yung mga Magi? Gaano sila katagal naglakbay po? 2 years. So, pag meron ba sa kanyo nagtatrabaho na pwede kayong mag-leave ng 2 years? Pag nag-leave kayo ng 2 years, wala na kayong trabaho pagbalik nyo. Pero ito, dahil sa favor ng Lord, pinayagan siya ng hari. Bakit? Nag-pray si Nehemiah. To the God of heaven. Nag-pray po siya. So, ang sabi ng king, nagtanong, gano'n ba kahaba? How long na yung journey? If it pleases the king, send me. So I set a time. Hindi po natin alam kung gaano. Basta nag-set siya ng time. Siguro sabi ni Nehemiah, mga 5 or 10 years po siguro. Mga ganyan po yung, para i-rebuild po yung, at ayusin yung mga tao. Sabihin na natin 5 years lang. Mahaba pa rin. Di ho ba? And then, pinayagan po siya. And then, I also said to him, if it pleases the king, kwento ko na lang po sa kanya, bigyan niyo po ako ng sulat sa mga governor ng Trans-Euphrates para po ako i-escort. Dahil marami pong mga pirata po noon, maraming mga rebelde na mga pumapatay.
And then, ang sabi niya, bigyan rin po ako ng letter kay Asaph para bigyan niya po ako ng mga troso, ng mga timber na pag-build po ng mga city gates. Alam niyo po, nag-live na po siya ng ilang taon, tapos humihiling pa ho siya ng advance. Bonus po, actually, hinihiling niya. Binigay ba ng hari? Hindi lang binigay, pinagkaloob niya. So, pinagkaloob niya. Sa verse 9, sabi, so I went to the governor. It means, pinayagan na po siya, binigyan siya ng letter, transibratis, and gave them king's letters. The king had also sent army officers and cavalry with me. Escort pa niya sa mga sundalo niya pagdating po niya ni Nehemiah nung kasama mga sundalo. Siguro sinasabi, sino itong diplomat na ito? Bakit po favored si Nehemiah dahil nag-pray siya? And did you know, kung babasahin po natin muli ang kwento ni Nehemiah, nung binild po nila ang wall, kahit may mga bully sila si Tobiah, sa pangunan ni Tobiah at ni Sanballat. Tobiah and Sanballat, binubuli. Ang sabi ni Tobiah, baka yung binild yung wall na yan, baka kambing lang matumba. Pero alam nyo ba, nabuild nila ang wall? Dahil sinabi ni Isaiah, huwag kayong malungkot. Eat the fat and drink the sweet. Nehemiah 8:10. Send portions to those who are weak, for the joy of the Lord is your strength. Yung pagiging masayahin ni Nehemiah, hinawa po yung kanyang mga tao. Maging masaya tayo. May hawak po silang sandata sa isang kamay at pagtatrabaho sa kabilang kamay. Natapos nila yung wall of Jerusalem na almost 19 kilometers ng 52 days only. Bakit? Kumilos ang Diyos. Nakita niyo po yung remains ng wall of Jerusalem ngayon? Napakalaki po, tonelada po yung bato. Pero ang Diyos po ang kumilos. Bakit nila na-rebuild ang wall? Why? Because Nehemiah prayed. Nag-pray po siya ng favor kay Lord. Amen po ba? So pray before you plan. Katulad ni Nehemiah, God gives favor and wisdom. Prayer rebuilds broken walls. Proverbs 16:3, turn to the Lord for help in everything you do, and you will be successful. So turn to the Lord for help in everything you do, and you will be successful. Always pray. Ano man pong gawin po natin, mag-pray po tayo. Mag-review na po tayo. Prayer leads us to God's direction and wisdom. Pray like King Solomon prayed. Kung kailangan mo ng wisdom, hindi mo alam ang gagawin mo, malaki ang responsibility mo, pray for wisdom. Ask for Jesus. Pray like King Jehoshaphat prayed. Kung nakakatakot po yung problema mo, do not be alarmed. Inquire of the Lord, katulad ni King Jehoshaphat. Pray like Nehemiah prayed. Kung meron kang pinaplano sa buhay mo, pag-aralin ng mga anak mo, patapusin ng mga anak mo, makatayo kayo ng sarili nyo ng bahay, ano man ang plano mo, mag-pray ka for favor galing kay Lord. Amen? Amen. Alam niyo po, napakatindi po ng mga prayer po ng pinag-aralan po natin. I hope natuto po tayo. But ang pinakamatinding gayahin natin sa prayer, walang iba kundi si Jesus. So pray like Jesus prayed. Jesus is our best model for prayer. Para makasunod po kayo sa akin, basahin niyo po yan. Because He prayed before every big decision, taught us to seek God's will over our own, and brought honest surrender in Gethsemane with not my will but yours be done. He shows us prayer isn't about demanding, it's about alignment. When we pray like Him, like Jesus, we get God's direction and peace in the middle of pressure. Ang pinakamagandang prayer na tinuro sa atin ng Panginoon, not our will, but let His will be done. Why? Because God's will is the best thing that can happen to your life. Ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa buhay mo, kapatid, kalooban ng Diyos. So ipag-pray mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Sige po, palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng